Welcome back sa PS Rewind. Sa 2029 Los Angeles, marami nang walang trabaho, dumadami ang mga squatter at laganap din ang krimen. Kaya perfect combination. At dahil dyan, star-studded din ang mga kulungan at marami na ring mga pulis ang namamatay sa pagganap ng kanilang tungkulin. Bilang tugon, gumawa ang gobyerno ng tinatawag na Mercy Court na ginagamit ang teknolohiya ng AI para maging judge, jury at tagabitay. Agad nitong nababawasan ang matagal na paglilitis at pagdinig sa korte at mabilis na nakahatulan ng mga sospek sa loob lang ng ilang minuto. Sisiw lang sa AI na husgahan ang mga sospek gamit ang mga ebidensya malibang mapatunayang inosente. Sa loob ng 2 taon, nagbitay na ang programa ng 18 tao at nabawasan ang krimen sa syudad ng 68% at nakabawas gastos sa pera ng bayan at nakabalik ang kapayapaan ng syudad. Nagbago ang lahat sa korte nang nagising si Detective Chris na siyang kasamang gumawa at nagpakilala ng Mercy Court na siya nang mismong nasasakdal dito at nakagapo sa upuan. Lumabas na ang AI judge sa harap niya at nag-anunsyo na simula na ng paglilitis dahil hindi nalasing si Chris mula sa 6 na oras na pagkakatulog. Pinapanata siya na magsabi ng pawang katotohanan lamang. Pagkatapos ay nilatag na ang kaso na siyang sospek sa pagkamatay ng mismong asawa niya. Pinakita ang bodycam ng mga polis nang pagpasok sa bahay nila na duguan ang asawa niyang si Nicole at umiiyak ang anak nilang si Brett. Sinaksak siya ng kutsilyo at nang tinanong siya kung sino ang may gawa sa kanya nito ay binanggit nito ang pangalan ni Chris. Sa oras ng pagsaksak, sila lang ni Nicole sa bahay. Di naniniwala si Chris na magagawa niya yon sa asawa niya kaya naghanap siya ng ebidensya online. Nadiskubre niyang viral na pala siya. Binalikan ang pag-launch ng Mercy Program para agarang mahatulan ang mga kriminal tulad ni David na siyang unang nabitay sa Mercy Trial. Ngayon, siya naman ang makakaranas ng sarili niyang kagagawan. Pinapasya na siya ng judge at sinabi niyang not guilty. Pero nang suriin ang nakalap na ebidensya, ang posibilidad na mabitay siya ay 97.5% at merong lang siyang 90 minutes para patunayang inosente siya. Bibigyan siya ng access ng lahat ng impormasyon at ebidensya ng syudad dahil lahat ng mamamayan ay obligado ng batas na ikonekta ang mga devices nila sa system. Pag nabigo siya, mamamatay siya sa upuan gamit ang sonic pulse. Nagsimula na ang timer. Pinakita na sa kanya lahat ng ebidensyang nakalap sa araw ng krimen. Pagdating ni Chris sa trabaho ng 8:51, hindi siya lumabas ng sasakyan bagkus ay umuwi ulit. Sinaraduan siya ni Nicole at ayaw pagbuksan. Nagalit siya at sinuntok ang kamera. Pinilit niyang makapasok kahit ayaw ni Nicole. Lumipas ang 20 minutes at umalis na rin siya. Saka naman dumating si Britt at nagsisigaw sa nakita. Nakita pa sa investigasyon na may dugo ni Nicole sa damit niya. Pagkatapos, namataan si Chris sa isang bar na lango sa alak. Lumaban sa pulis at sinubukang tumakas kaso wala man lang daw siyang maalala sa lahat ng nangyari. Gusto niyang makausap si Britt at nagpadala sila ng text dahil kailangan niya ng guardian. Nakausap niya rin ang sponsor niya sa kasal na si Rob, nakatrabaho din ni Nicole, na nag-alala sa kanilang mag-asawa pero wala siyang magawa kahit gusto niyang tumulong. Tumawag lang daw siya sa otoridad nang hindi nakapasok si Nicole sa trabaho. Pagkatapos, tiningnan naman nila ang relasyon nilang mag-asawa. Nagsimulang masaya, nakasal, nagkaanak hanggang sa napatay si Ray na partner niya sa duty. Nagbago na siya mula noon at bumalik sa pag-iinom at unti-unting nasisira ang pamilya nila. Kaya naisip ng asawa niyang magpa-divorce. Nakikita sa mga text niya sa mga kaibigan at relatives nila. Nakita nila ang video ni Britt na nakikipag-usap sa lalaki kung saan sinasabi niyang laging umiiyak ang mama niya dahil sa papa niyang magagalitin na dumating na naman sa bahay nila. Saktong tumawag na si Britt at lawaan pa. Sinisigurado ni Chris sa anak niya na hindi niya kayang gawin yun at pagkakamali lang ang pagka-aresto sa kanya. Kaso, nahuli siya ng biyanan niyang galit sa kanya at agad na binaba ang tawag. Tinawagan niya naman si Jackie na siyang nagtatrabaho sa crime scene kung saan nilibot siya sa pinangyarihan ng krimen. Lahat ng ebidensya ay tinuturo siyang suspect. Sinubukan naman nila ngayon ang mga nakakausap ni Nicole. Nakita nila ang secret phone ni Nicole kung saan may lagi siyang kausap. Nang tawagan ito ay agad na binababa. Kaya lumipad na si Jackie kung saan ang lokasyon ng cellphone. Samantalang naghihintay dahil sa panibagong impormasyon
panahon. Nabawasan ang pagka-guilty niya ng 0.8%. Nakita na nila ang lalaking nakilalang si Patrick at sinusubukang tumakas na medyo marumi ang record. Napatumba nila si Patrick at nakausap. Pinahayag nitong magkalampungan lang sila ni Nicole kasi tagtuyot na siya at hindi maasahan ng asawa niya kaya naghanap ng iba. Pero sa araw ng krimen, napatunayan sa mga footage na nasa trabaho siya. Tumakas lang siya kasi takot siya sa mga parak. 53 minutes na lang ang natitira. Tumaas pa ng 98% ang pagka-guilty niya dahil nagkaroon patuloy siya ng motibo para mas lalong patayin si Nicole. Pilit na inaalala ni Chris ang araw na yon. Nagalit siya kay Nicole dahil kinuha nito ang tinatago niyang alak sa sasakyan. Ayaw nitong ibigay sa kanya kaya nagwala si Chris na nagbasag ng ilang bagay kaya may dugo ni Nicole sa damit niya. Yun lang ang naaalala niya at medyo nagdadalawang isip na rin siya kung napatay niya ba talaga ang asawa niya. 43 minutes na lang kaya natanong niya ulit si Patrick kung may nabanggit ba si Nicole na nakaaway niya man lang sa trabaho. Meron nga dahil daw sa mga nawawalang kemikal na pinupuslit ng mga katrabaho niya. Nang tingnan ang mga footage ng araw na yon, walang nakitang katrabahong dumaan man lang sa bahay nila. Kinilala nila ang mga katrabaho ni Nicole. Nakita ang kotse ni Rob na may sakay galing sa house party ilang araw bago ang krimen. Pero malabo kaya tinanong niya ito kung sino-sino silang magkasama pero lahat naman sila ay nasa trabaho sa oras ng krimen. Wala nang patutunguhan at desperado. Naisip niyang i-check ulit ang mga video ni Britt at napansin sa oras na sinasabi nitong dumating ang papa niya ay nasa trabaho pa siya noon. So sino ang dumating? Nakarinig lang pala siya ng kakaibang ingay sa paligid at walang sino mang nakita at inakalang multo ito. Pero napansin ni Chris na nakabukas ang pinto sa basement na hindi naman nila binubuksan kailanman. Nang palinawin ay nadiskubring may kamay sa hawakan. Meron palang taong hindi umalis sa party at nagtago sa basement ng 2 araw. Para makilala kung sino siya, kinilatis nila ang kumpanya ni Nicole at nalaman ang nawawalang mga kemikal na maaaring gamitin ng mga kriminal. Nakita ang isang kuwa na nakikipag-away siya kay Hope. Nadiskubring sugarol pala ito at baon sa utang at tinutulungan lang siyang makaahon ni Rob. Bumaba na siya sa 94.7%. Tinawagan niya si Rob para bantayan si Hope. Pero si Hope pa nga mismo ang sumagot ng tawag dahil naiwang bukas ni Rob ang computer niya. Suportado pa ni Hope si Chris at sinasabing tatawagin niya daw si Rob. Habang naghihintay, hinanap nila ang lokasyon ni Holt sa oras ng krimen pero wala silang makita. Nakuha din nila ang video ng kapitbahay sa likod na may nakitang gumagalaw sa halaman pero hindi nakita ang tao. Bumalik na si Holt at hindi nila mahanap si Rob. Kinompronta na siya ni Chris sa mga nawawalang kemikal at pinagbintangang pumatay kay Nicole. Pero binunyag pa nga niyang ginagawa niya lang pala yon para kay Rob dahil sa dami ng pabor na ginawa nito sa kanya. Ngayon, hindi na nila makita si Rob at umalis daw siya dala ang truck. Nabanggit din ni Holt na hindi pala pumasok si Rob sa araw ng krimen at huling namataan siya ay noong house party dahil inutusan daw niya si Holt na ipag-drive ang mga kasamahan nila dahil matatagalan pa daw siya. Nakita na nila ang lokasyon ni Rob at nahanap na ang footage ng kapitbahay na lumabas siya sa likod ng kotse. Naging 93.4% na lang ang pagka-guilty niya na nagpagalit sa kanya dahil bakit ang konti ng nababawas. Bumabase pala ito sa matitibay lang at konektadong ebidensya at hindi inuunawa ang emosyon at filosofya ng mga tao kaya nagloloko ito pag natanong tungkol dito. 19 minutes na lang, tinatawagan ni Chris ang ilang kaibigan niya. May dekalibreng baril pala si Rob kaya maingat nilang pinasok ang bahay niya. Wala siya dito. Tinanggal pala nito ang tracker at iniwan sa bahay. Napansin nila ang litrato ni Rob noong bata pa siya pero pinutol ito. Pinahanap niya sa AI ang karugtong nito sa internet. Sa garahe ay nakita nila ang mga kemikal at sinunog ang mga ebidensya. Niluluto niya pala ito para gumawa ng illegal na droga. Nakita pa nila ang manual ng paggawa ng bomba. Pero kung gumawa siya ng bomba, sino naman ang target niya? Saktong namataan na ang truck at mabilis itong tumatakbo. Nakita na nila ang karugtong ng picture na kaabay niya si David noong mga bata pa sila. Ang unang kriminal na pinatay ng Mercy Court. Magkapatid pala sila at napalitan lang ang apelyido ni Rob nang ampunin siya ng iba. Kinaibigan niya si Chris pagkatapos ng paggabitay ni David na parte ng plano niya. Hinala ni Chris ay patungo si Rob sa Mercy Court para pasabugin ito para ipaghiganti ang kapatid niya. Sinundan na siya ng drone at nakitang may kausap siya. Nang tingnan nila ang dinaanan niya ay kinidnap pala nito si Britt. Nakita nila ang timer sa garahe at nagsitakbuhan at ilang sandali lang ay sumabog na ang bahay at maraming pulis ang nasugatan. Konting kemikal lang ang nagamit sa bahay kaya kung puno ang truck ng kemikal, maaari nitong mapasabog ang buong syudad. Hahabulin na ni Jackie ang truck mula sa bahay na sumabog. Ngayon ay bumagsak na sa 0% ang pagka-guilty ni Chris kaya absuelto na siya sa kaso. Kaso
mawawala na din siya ng access sa system. Kaya tumanggi siyang umalis dito dahil gusto niyang mapigilan si Rob. Pinaalala ng judge na kung itutuloy niya ito at matapos ang oras ay mamamatay siya sa upuan. Wala siyang pake, alang-alang sa kaligtasan ng buong syudad. Hindi naiintindihan ng AI ang emotional logic kaya nagloloko ito. Kaya pinaliwanag ni Chris kung paano sila magtutulungan para sa ikabubuti ng lahat. Pumayag ito na ipagpatuloy ang trial. Hinabol na ng otoridad ang truck at sinusubukang harangan ito ng ilang beses pero lagi lang silang nauutakan. Pumutok na siya sa balita at marami na ring nadadamay na sibilyan. Umaksyon na ang SWAT team at nilapitan siya sa tulay. Inarangan pa siya ng mga pulis pero bigo pa rin silang lahat. Wala nang choice si Jackie kundi pasabugin na si Rob kahit mariing tinutulan ito ni Chris dahil nandun ang anak niya. Sinabi ng AI na ito din ang pinakamabuting solusyon kaya pinaandar na nila ang remote control car para pasabugin ang ilalim ng truck. Kaso hindi ito sumabog sa di malamang dahilan. Duda ni Chris ay hinakto ng judge para sa kanya. 4 minutes na lang pinalikas na nila ang mga tao sa building. Sinubukan ni Chris na kumbinsihin si Rob gamit ang sasakyan ni Jackie pero grabe ang galit ni Rob sa pagkamatay ng inosente niyang kapatid. Habang nagsasalita siya ay bigla siyang pinaputokan ni Jackie kaya binangga siya nito at sumemplang. Sa uli ay sumalpok na ang truck sa Mercy Court building. Saktong papatayin na si Chris sa upuan at nagloloko ang system. Ginamit ni Rob si Britt bilang pangsalag at pinagbabaril ang mga guard. 10 seconds. Tsugi na siya. Buti na lang ay nakabalik ang kuryente at saktong napigilan ito ng AI. Pumunta agad si Chris sa lobby at nanguha ng vest. Nakiusap siya sa AI na buksan ulit ang kaso ni David para makuha ang atensyon ni Rob. Nilabas na nito ang detonator at nang pipindutin na, lumabas ang judge sa screen at binigyan siya ng pagkakataong linisin ang pangalan ng kapatid niya. Sinigurado ni Rob na kausap niya ang kapatid niya sa oras mismo ng krimen pero hindi siya pinapakinggan kasi wala umanong cellphone ang nakita sa mga ebidensya kay David. Nang nakipatalo si Rob, kinagat siya ni Britt at tumakas. Nagbakbakan sila ni Chris at pinag-agawan ang detonator. Nasira ni Chris ang detonator at naagaw din ang baril at tinutok sa kanya. Ipuputok niya na sana ito para ipaghiganti ang asawa niya pero pinigilan siya ng anak niya. Giniit ni Rob ang tawagan nilang magkapatid sa oras ng krimen at tumawag pa nga siya sa presinto. Biglang binaril siya ni Jackie pero pinigilan siya ni Chris. Sinabi nitong may nakausap siyang babae na nangakong titingnan ang call history ni David kaya kung sino man ang nag-aresto kay David ay alam ang katotohanan. Nang tingnan ng AI, meron nga silang tawagan. Naalala ni Chris na si Jackie ang umaresto kay David at kinumpronta ito. Nakita ng judge ang history na nakuha ang phone sa mga ebidensya pero kinuha ito ni Jackie at tinapon sa ilog. Umamin na siya na ginawa niya lang yun para magtagumpay ang unang kaso ng Mercy Trial at patunayang mabuti ito sa publiko na gawing ligtas ang syudad. Nanlumo si Chris pero sinabing kailangan nila ay manaig ang hustisya laban sa mga kriminal, hindi sa mamamayan. Kaya inaresto rin siya at nagyakapan na sila ni Britt. Napag-isip-isip ng AI judge na pumatay pala siya ng inosenteng tao at question ang nagawa niya. Sinabi ni Chris na sumusunod lang tayo sa nakaprogram sa atin. Tao man o AI, nagkakamali din at natututo din sa mga ito. Anong natutunan mong aral sa videong ito? Payag ka ba na AI na lang ang hahatol sa'yo? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe na para sa marami pang masasarap na recap.